serbisyo at sa bawat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
Talakayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap Pilipinas ang oras. Alas 9:13 ng gabi. Mga balitang showbiz, inaabangan, pinag-uusapan, mga intrigang umatikabo, naglalagablab, nag-aapoy, chika to the max ng mga hinahangaan nyong artista. Dito lang sa Showbiz Talk with Morley Alinio. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nakikinig dito sa nag-iisang programa, Showbiz Talk with Morley Alinio. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Una sa lahat, thank you very much, Tita Becky Villanueva Tasuka. Magandang gabi din sa iyo. Alam mo yan, si Tita Becky Villanueva Tasuka, talagang minamahal tayo at ang buong DZRE. Ay, batiin muna natin of course ang mga pinakamamahal nating nanay, Mami Sherry Ramirez. At syempre pa, si Joyce Ramirez na maganda, sexy, matalino. At syempre batiin din natin, walang iba kundi si Nanay Norma Caringal at ang pambansang nanay na si Nanay Linda Asonza. Ay! Binabati rin natin si Florve Fernandez. At syempre ang maganda kakit-akit na si Ivy Gutierrez. It's a beautiful Sunday. Akala ko kanina hindi ako aabot. Thank you so much sa RHTV sa suporta. At syempre pa sa ating technician, si Papa Billy. Akala ko di ako aabot dahil ako po ay nanggaling pa sa San Pablo. Nag-celebrate po ako. Yan ang aking kaarawan kasama. Yan, pakita nga nyo nga RHTV. Ayan, nag-swimming kami ng aking mga kaibigan, mga kumpare ko. Diyan sa Bato Resort, diyan sa may San Pablo City. Thank you so much sa napakasarap na niluto ng aking kumpare na si Budoy o si Roy. Talagang ang sarap niyang magsinigang na lechon. Si Randy Ikoy naman na nagdala na napakasarap na palaman, egg sandwich at tuna sandwich. Ayan ha.
Siyempre sa tulong ng kanyang asawang napakabait at napakagandang si Pearly. Andiyan din ang aming president na si Juanito Guevara. Pinasasalamatan ko rin si Harold. Ayan, thank you so much Harold. Nandiyan din si Arman Bisaya. Si Labs, andiyan din. Si Rory Yambao. At napakasarap po ng aming kwentuhan, pagbabalik tanaw. At syempre papasasalamatan ko rin si Willie. Yan, thank you so much Willie Balitaw. Yan po yung grupo ko po nung ako po ay nagsisimula pa lamang. Kami po ay nasa mga high school pa lang kami. Magkakasama na kami. After 40 years, almost mga 30 years, ganyan. After 30 years, ngayon lang uli kami nagkasama-sama. Thank you so much sa aking mga kaibigan na yan na talagang pinasaya nila ako kanina. Ang ganda-ganda talaga ng aming kwentuhan. Magdamag kaming nagkwento-kwentuhan dyan. Ang ganda po ng resort na yan. Kaya lang ang mahal. Wala kaming discount tapos napunta pa kami doon sa ano na malayo. Cottage namin malayo. Ayan, nakakasama ko yan. Si June Orquina. Ayan, si paring June Orquina. Napakabait sa kanyang asawa. May mga nandiyan na hindi ko namamalayan. Ayan. Juanito, nabati na kita at muli sa Nagapisak Boys. Yan ang tinatawag na Nagapisak Boys. Ayan. Ng Kasipagan, Tondo, Maynila. Maraming salamat at sinamahan nyo ako sa aking kaarawan. Napakakulay po ng aking kaarawan. Kaya thank you so much. At syempre pa sa tulong din ni Alma Rian. Well, thank you so much. Move on na tayo. Maraming salamat mga kakumpare kong gwapo at mababait. Yan si Mindy Karingal. Kumusta na? Di ba? Naman. Oras na, dak ka na, kumpulan na, magbanding na. Oras na, rambulan na, chismisa na, chismisa na. Ay! Ba ang kwento, mainit-init. Well, natuwa naman at nagpasalamat ang maraming kaibigan ni Erwan Zapat at nitong si Ann Curtis. Maing bahay sa pagsipilyo o pagligo. Yan, sila Ann Curtis at Erwan Yusap ay nakarating na sa Pilipinas at nung isang araw na kung saan ay matagal-tagal din. Medyo nagka-problema kasi sa Middle East. And that time ay nasa Middle East ang mag-asawa kung kaya't hindi agad sila makalabas ng nasabing bansa. Kung nais mong makiride sa akin. Kaya sobra ang pagpapasalamat ng mga fans, ng mga kaibigan, ng mga taong nagmamahal sa dalawa dahil sila ngayon ay nakabalik na sa Pilipinas. Kasama of course ang napakagandang anak nila na si Dali. Oras na, dak ka na, kumpulan na, magbanding na. Ay! Chismisa na, oras na. Ronel Sacromaniel, thank you so much sa panonood. Rambulan na, chismisa na, chismisa na. Chismisa na, kwentuhan na. Na ba ang kwento? Usap-usapan na totoo na daw talagang nahuhulog na ang loob ni Catherine Bernardo kay Mark Alcala dahil muli na naman silang nakita sa isang mall. Pipigil ang pagsumbo. Usap-usapan na seryoso talaga itong si Mark Alcala na mabihag ang puso nitong si Catherine Bernardo. Na si Catherine Bernardo naman ay parang bumibigay na, di ba? Alfea Mariano Panganiban, ang maganda kong kumare. Kung nais mong makiride sa akin.
Mukhang inlababo na raw itong si Catherine Bernardo dahil pumapayag itong makasama si Mark Alcala sa mga mall, gayong alam naman ng naturang actress na maraming makakakita sa kanilang mga chismoso at chismosa. Well, kung sa bagay, panahon na rin naman para muling ma-inlove itong si Catherine Bernardo dahil matagal-tagal na rin ang kanilang relasyon na naputol ni Daniel Padilla. Ayan. Kaya para kay Catherine Bernardo, maging masaya na lang tayo sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Oras na, dakdak ka na, kumpulan na, magbanding na. Oras na, rambulan na. Ayan, nawala yung aking cellphone. Ayan, nawala yung aking... Ayan, ano na nangyari? Ayan, oh. Lumabo na siya, oh. Binabati ko si Rochelle Soliga. Sa mga gawaing bahay. Ay, samantala. At sa hapagkainan ay napipigil ang wala na talagang urungan to. Wala na talagang magagawa ito. Kung dati-rati ay may umaasang magkakabalikan itong si Sam Bersosa at Rian Ramos, ngayon ay mukhang malabong-malabo na. Yung mga last year ay nachichismis na October or November, ay nachichismis na on the rocks ang relasyon nitong si Sam Bersosa at itong si Rian Ramos. May mga pumuputok na balita noon na ang dahilan daw ng hiwalayan ay third party. Third party hindi sa side ni Sam Bersosa, kung hindi sa parts nitong si Rian Ramos. Well, sa totoo lang, ngayon ay muling nabulabog ang nasabing relasyon dahil muli na namang nagsalita itong si Rian Ramos at itong si Rian Ramos at kinumpirmang break na talaga sila ni Sam Bersosa. Diba, Nelda Quezon? Pilyo o pagbigo at sa hapagkainan ay napipigil ang pagsumbo. Ayan. Sabi ni Rian Ramos, makinig ka ha, Nelda Quezon. Si Nelda Quezon po ay kapamilya ni Dolphy Quezon. Dahil siya ang asawa ni Rodolfo Boy Quezon. Tama ba? Ay, Rolly Quezon. Yan. Napakaganda at napaka-sexy nitong si Nelda Quezon noon. Oh. Pero hindi na ngayon. Hindi na ngayon, oh. Pero maganda pa rin ang boses niya. Ay! Sabi ni Rian Ramos, I think it's only you that I feel comfortable saying that break. Ayan saying that because, he has confirmed it already also in interview. And I read about it. We broke up in October of last year. Yun ang pahayag. Tama. Yun ang pahayag nitong si pahayag nitong si Rian Ramos. Well, sabi ni Nilda Quezon. Tama nga pala. Freddy Quezon nga pala. Diyos ko hindi nga pala si Rolly Quezon. Freddy Quezon. Anak nila si pangalan nito? Sa tao. Si Rolly Quezon. Ano ba? Ano ka pala ang pangalan ng anak mo? Nakalimutan ko na. Meron na Alzheimer. In-interview ko pa. Nanay napipigil ang pagsubo. Ayan. Gawain yan. Ayan, si Freddy Quezon nga ang kanyang asawa. Sabi ni Nelda Quezon, ano nangyari sa sunog? Muntik na po akong masunugan. Ilang tempot na lang sunog na yung bahay ko. Buti na lang ay hindi ito nasunog. Well, sa totoo lang matagal na palang may
matagal na palang break itong si Rian at itong si Sam Bersosa. Lamang ay sinikap ni Sam Bersosa na maayos ang kanilang relasyon. Pero feeling ni Rian ay hindi na hindi na maglalas ang kanilang relasyon, kaya mas minabuti nilang mag-usap sila nang sila ay maghiwalay na. Speaking of hiwalay, alam ba ninyo na si Ruel Quezon, yun tama, nakalimutan ko pangalan ni Ruel. Ruel, sorry pagod pa kasi ako. Galing ako sa pagsiswimming galing sa San Pablo. Takbo talaga ako dito, habol talaga ako dito para makaabot sa programa ko. Ganun ko kamahal ang mga manonood at nakikinig sa atin. Ayan. At sabi nga, pinikap ng dalawa na maayos ang kanilang relasyon, partikular na ni Sam, pero hindi na naayos. Dahil balita lang to, na masaya na raw si Rian Ramos sa bago nitong pag-ibig. Nako! Eto pa, isa na namang hiwalayan. Si G. Canlas, ayan. Hello, Shonin Talan. Si G. Canlas ay kinumpirma niyang hiwalay na rin sila nitong si Archie Alimanya. Puro hiwalayan to. Actually, si G ang nakipaghiwalay. Yan parang napupuno na siya, na parang hindi niya nagusto ang mga nangyayari. Di ba, Bobby Ferrer? Sabi ni G, it's not a black and white plus 1+1 kind of situation. Over time. Ayun ang sabi niya. Ang sabi nitong si G, non-accumulative yung mga bagay-bagay. So, it's a lot of peace. Ayan. This eventually because the demise of our marriage. Init-init at bagong-bago. Mga katagang pumipigil sa tao. Kaya naman, Sa mga gawa, marami ang nalungkot dahil parami ang mga naghihiwalay sa showbiz. Ano nga ba talaga ang tunay na dahilan? May kakaiba nga bang ugali si Archie Alimanya? Bakit itong si G. Canlas ay mas minabuti niya makipaghiwalay sa naturang aktor? Ano kayang meron? Commercial break muna po tayo. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma
at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Ibang isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Okay, batiin natin si Jen Mark Martinez Valillo. At siyempre batiin din natin ang ating mga kaibigan na si Maria Dulce Senes Orense. Nariyan din of course si Rochelle Suliga at ang aking classmate sa Gregorio Perfecto High School na maganda na, matalino pa, Ludi Kinakman Sevilla. Nakauwi ka na ba friends sa sa Canada? Pigil ang pagsubo. Gawain yan. At syempre pabatiin din natin Pag-anit sa chismis. Gawain yan. ang kaibigan natin si Bobby Ferrer. Oy, si Lloyda Espiritu. At ang aking kaibigan na si Ryan Makapundag. At syempre pa si Rosana Sumayang, ang aking pamangkin. At isa ko pa rin pamangkin na si Luisa Baseya. Maanim pito, walo, siyam sa oras. Luisa Acosta. Pula na, magbanding na. Oras na, rambulan. Well, sa totoo lang, Chismis na, oras na. oras na, tsikahan na, kwentuhan na. Magbanding na. Magbanding na, kwentuhan na tayo ng walang puklat. Mag-commercial break muna ulit tayo. Saglit lang. Dahil meron tayong, wait lang, hindi tayo magko-commercial. Magko-commercial tayo, saglit lang. Dahil meron tayong tatawagan, of course. Ayan, ipinis muna natin ito. Ayan, meron tayong tatawagan na dapat sana ay makakausap natin siya. Tatawagan siya pero hindi siya makontak. Ano na nangyayari sa'yo? Ano na nangyayari sa'yo, Jojo Mindres? Ano na nangyayari sa'yo? Tinatawagan ka, hindi ka makontak. Anyway, dahil hindi pa siya makontak, magkwento muna tayo ng mga chikang showbiz. Ayan, hindi ko makontak si Jojo Mindres. Yan. Sino mang nakakakilala kay Jojo Mindres, ako po ay nananawagan. Diyos! Nananawagan ako. Ayan. Pero chika muna tayo sa mga chikang showbiz. Ayan. Wait lang. Oras na, dakdak ka na, kumpulan na, magbanding na. Oras na, rambulan na, chismisa na. Narinig mo na ba ang kwento? Mainit-init at bagong-bago. Ay, mga katagang pumipig. Eto na po tayo. Sa mga gawaing bahay, sa pagsipil. Kwento naman kay Casey Concepcion. Pagkainan ay napipigil ang pagsubo. Gawain yan.
klase talaga si Casey Concepcion. Nasa kabila ng katotohanan hindi siya visible in showbiz, pero ayan. At abala naman siya sa kanyang mga business. Plus, ayan ha, plus ang mga business niya. Actually, hindi mahilig si Casey Concepcion sa mga mamahaling bag. Mas gusto niya yung mga simple lang. Ordinary, hindi siya mahilig sa mga branded. Unlike ng mga ibang artista o mga kaedad niya na talagang gustong-gusto yung mga mamahaling bag o yung mga talagang luxury bag. Ayan, na mamahalin. Si Casey, hindi po. Alam naman natin na si Casey ay pinamanahan ng napakadaming alahas ng kanyang lola na si Elaine. Pero mas ginugusto nitong si Casey na wala siyang luho sa katawan. Nakikita mo kapag mag-ala si Casey, mas madalas mga ano lang siya, may mga accessories lang. Kasi simpleng babae lang si Casey. Pero alam niyo po ba kung anong ini-invest ni Casey? Nag-i-invest siya ng lupa at real estate. Yun naman talagang importante, yun ang maganda, di ba? Yung mag-invest ka ng real estate, o ari-arian, o yung mga lupa. Dahil iyan, pagdating ng panahon, lumalaki ang value. Kagaya ngayon, yung mga singsing, alam po ba ninyo yung mga gold? Nasa 8,000 na ngayon per gram. Kaya sobrang mahal na. Yun, sa totoo lang. Kaya itong si Casey, pati sa mga lupa, ayan. Hello kay Ma'am Emelita Espiritu Mag-isa, ang napakabait kong naging kaibigan. Ayan. Diyan sa, ano nga bang Square Concepcion nga ba yon? Anyway, binabati natin si Alan Ortega. Alan, thank you so much sa pagbati mo sa aking birthday. At syempre pa si Michael Ligon, nakasama ko sa ABS-CBN. Oras na ng bulan na, chismisa na, chismisa na. Chismisa na, kwentuhan na. Mainitin. Ayan, tinatawagan natin si Jojo Mindreas. Dahil usapan namin na mag-uusap kami ngayon. Pero mukhang deadma. Ayan. Dermatology. At sa hapag-gain ay na, nako. pigil ang pagsubo. Anyway, marami ang naluloka as in nababaliw naman sa patuloy na dumadaming mga kwento na mga kwento sa showbiz world, particular na yung Big Four. Yun, yung Big Four na to na sinasabi na nakipag sex o nakipag papitin-pitin sa mga nagagandahang, sa isang babaeng maganda. Ito, nag-react na nga si Nico Natividad. Diba dapat sabi niya sa atin, ang sabi niya sa kanyang unang post ay sorry. At ang sumunod naman nito, sabi sabi ni Nico Natividad, it was 2024-2023 nangyari yon. Inaamin ko na siguro natira yung kahinaan ko. Natira ang kahinaan ko, babae, laman. Walang ibang rason po. Mali ako, nademonyo ako. Yun lang po. Kasi yung ano ngayon po ni Nico Natividad, pinagpipiestahan po ng mga kababaihan, ng mga kabatigan dahil kitang-kita talaga yung pagkalalaki nitong si Nico Natividad. Ito pa sabi ni Nico Natividad. Inamin ng aktor na si Nico Natividad na siya ang lalaki sa kumakalat na link video scandal. Pero labis daw ang pagsisisi ni Nico na nagpadala siya sa tukso nung makipagtalik sa iba habang masaya siya na pinagsasabihan ng asawang niyang si Cielo May Eusebio. Ayan, may asawa na pala. Well, sa totoo lang, kapag may asawa ka na, manahimik ka na. Manahimik ka na. Mahalin mo na lang yung asawa mo.
wag mo na lang siyang, kung nangangailangan ka, kaya mo nga siya pinakasalan, kaya mo nga siya nilibing, kaya mo nga siya naging girlfriend, or whatsoever, ay dahil nasa kanya na. Ngayon kung maghahanap ka pa ng iba, ay bakit naman ganon? Plus, ito pa, naghanap ka na nga ng iba, hindi ka pa naging maingat. Naku naman, hindi mo lang tinignan yung mga bagay-bagay, yung mga gilid-gilid, baka merong natitirang, may mga camera. So ayan, ang nangyari sa'yo. Pinag-usapan ka ngayon ng buong mundo. Pero anyway, di na rin naman bago yan eh. Di ba? Sina Joros Gamboa, di ba? Si Michael Pangilinan, maging si Paulo Bidiones, di ba? Maging nga si Wally Peralta. Ano ba yun? Tama nga ba? Ayan, meron din. Ano naman ang problema doon? Ang problema doon, nakikita ng publiko yung inyong mga kalaswaan. Kaya kung kayo ay gagawa ng kalaswaan, ayan, makikipag-sex kayo, normal lang naman yun, ay wag na kayo magpa-video pa. Anyway, batiin natin si Teresa Arce. Ayan, Teresa Arce. Sabi niya, magandang gabi, Tita Morley, watching Osaka, Japan. Belated happy birthday po. Naku, babalik ako dyan sa Osaka, Japan na yan. Oo, promise. Oo. Ang ganda-ganda dyan sa Osaka. Talaga namang mararamdaman mo yung linis, bango ng kapaligiran. At saka, Diyos ko, may mga kaibigan na ako dyan. No? Ayan, kagaya niyan. Si Tess Diaz. Ayan, maraming salamat, Tess Diaz. Si Cathy, na hindi nagre-reply sa mga text ko. Ayan, binabati ko kayo. Anyway. Oras na, dak-dak ka na, kumpulan na, magbanding na. Oras na, rambulan na, chismisa na, chismisa na. Narinig mo na ba ang kwento? Mainit-init at bagong-bago. Mga katagang pumipigil sa tao. Gawaing bahay sa pagsipilyo o pagligo at sa hapagkainan ay napipigil ang pagsubo. Well, binabati naman natin. Of course, ang mga kaibigan natin na sina Betria Teoyao, Day Teoyao, Silvia Santillan Rodriguez, Ana Eneser Cruzado, Rebecca Viñosa Madrid, Weng Roger, Boy Roger, Vina Opa, Melanie Pulambarit, Joe Fernandez, Oyet Cruz, Abini Sumera de la Cruz, Olia Lumba. Binabati rin natin si Julia Lopez Alili at ang kambal na si Reyna at si Lian, Eva Eugenio, Luisa Basea Regalado, Edith Fidel, Boss Sisu Chan, Regain Ramundo, ang kanyang Race Angel, at siyempre pa si Edward Banyas at Regina Ite. Bati-batiin din natin bati-batiin din natin si Marcel Marcelo, Chris Marcelo, Kuludin at Carol Marcelo, at siyempre pa ang Casa Marcelo E. Diaz na nasa Lian, Batangas. Pero huwag din natin kalimutan ang Putumon Native Cakes na Hubert Caralipio at Dan Cherry, at ang kaibigan natin si Net Felix Espiritu. Hello kay Cherry Sebastian Johnson, CM Santos, Hindi, Ray Mamaril, Rina Alcantara Mayli, Eddie Castro, Anson Ang ng Sapuro Noodles, Melden Cabrera, Nening Potot Gonzoli. Binabati natin si Amity Villahin, Angie Alin, Tony Ale, Mama Ingreso ng Better Living. At syempre pabatiin din natin ang ating mga pamangkin sa Samar na anak ng yumao kong pinsan na si Danilo Alinio at ang kanyang asawang si Belian Alinio, DJ J-Lo James Yuri Alinio at Kyra. Binabati rin natin si Ika Duran, Lola Nursing Domingo, Marfes Sendong, Marshall Uy, Carpesa, Family Benjamin, batiin din natin si Councilor Peter Ong ng Tondo, Maynila. Ay! Batiin din natin ang Vilma Santos Friends Forever International, si Ed Santiago, Bobby Ferrer, Ronnie Sarno, Dudes Nava, Jojeline, si Rosalie Flores at si Sheila Halili. Siyempre, nandiyan din. Nandiyan din
ang gorgeous friends of Morley Gorgie, Topher Mendoza, Ofelia Caringal Calvelo, Maggie Caringal, Vicky Villanueva Tezuka, Helen Ledesma, Beth Fernandez, Nanay Linda, and of course, Nora Daya Hilaro at Princess Camille. Binabati natin si Freddy Siaga. Ay, 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 chikang showbiz ulit tayo. Sa mga gawaing bahay, sa pagsipilyo o pagligo, at sa hapagkainan ay napipigil ang pagsubo. Gawain yan ng adik sa chismis, natural lang yan. Gawain yan ng adik sa chismis. Legal battle ni Nadia Montenegro versus Senate Sergeant at Arms Officer Victor Patelio tuloy sa korte. Sabi sa bahagi ng resolusyon ng piskalya, respondent act of grabbing and fooling complainant at the side at the wall with the words, "Ingat ka na lang ma'am," is clearly unwelcome and pervasive, which created an intimidating and hostile working environment for complainant in the Senate premises. Well, napawalang bisa na nga yung kasong isinampa. Oo, 'di ba? Pakiramdam ni Nadia Montenegro ay vindicated siya sa reklamong unjust vexation and violation of RA 11313 na isinampa niya laban kay Victor Patelo. Kaugnay ito sa aligasyong may 2 insidenteng gumagamit siya ng marijuana sa Senado. Matinding pinag-usapan yan. Ikinabagsak iyan ni Nadia Montenegro. Feeling niya nagkaroon siya ng anxiety dahil iniisip niya yung gabi-gabi na parang bakit ako inakusahan gayong hindi naman nila napatunayan at wala naman akong ginagawang ganyan. So, yun ang dahilan din kung bakit nag-resign siya sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Personal, kilala ko si Nadia Montenegro. Mabuti sa kaibigan, masarap magluto, magbiyahin, ganun lang. Pero yung usaping droga, kung magmamariwana si Nadia, hindi ko po alam. Pero dahil vindicated siya doon sa aligasyon sa kanya, na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng anxiety ang naturang actress, ay napaka-unfair naman para sa kanya. Para hindi maparusahan yung taong nanakit sa kanyang damdamin at sumira ng kanyang dignidad. So kung itutuloy nitong si Nadia Montenegro, ang kasong isasampa niya ay marahil hindi natin siya masisisi dahil sobra siyang nasaktan. Normally, ikaw na itong pagbintangan, di ba? Masasaktan ka din. Kaya nga dapat tayo po ay konting ingat-ingat sa mga binibitawan natin salita laban sa kapwa, particular na at ito ay below the belt. Mag-commercial break muna po tayo. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy ang tsikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Ay, 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 ay! Dakdak ka na, kumpulan na, magbanding na. Oras na, rambulan na, chismisan na, chismisan na. Chismisan na! Na kung saan ay tuloy na talaga ang sigabo nitong si Coco Martin. At naka-ready na rin ang kanyang mga makakasama sa nasabing TV series na siyang kapalit ng kanyang Batang Quiapo noon. Sa hapagkainan ay napipigil ang pagsubo. Well, sa totoo lang, marami nagtatanong kung makakasama rin daw itong si Rosana Roses. Dahil paborito ito ngayon nitong si Coco Martin. Well, kung masasama si Rosana Roses, marahil ay magpapasalamat ang naturang actress. Pero kung hindi, ay okay lang yung kay Osang dahil matagal na rin naman sa dalawang TV series, Batang Quiapo at ang Probinsyano, ay naroroon si Rosana Roses. Kaya, pero for sure, makakasama sa abangan natin yan. Ay, oras na, dakdakan na, magpapaalam na po tayo pansamantala. At syempre, tulad ng dapat asahan, dasalin muna natin ang ating panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa iyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng katarungan, integridad at katapatan at katuwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan at nakawawasak ng impluensya. At ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong maliwanag sa Asya at buong mundo. O Panginoon, ang mga kababayan namin sa abroad, particular na ang nasa Middle East, ingatan niyo po sila. Huwag niyo po sana silang pababayaan. At maraming salamat dahil ilan sa mga kababayan natin sa Middle East ay nakabalik na ng Pilipinas. At yung mga naiipit pa po doon, sana Panginoon, huwag niyo pong pababayaan. Pati na po ang mga naninirahan, ang mga residente sa Middle East, huwag niyo po sana pabayaan. Sana po, Panginoong Jesus, matigil na po ang giyera. At sa halip, pag-ibig at pagmamahal na lang ang mamayani sa buong mundo. Amen. Ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi ikinahihiya, hindi ipinahihiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal ng magulang. Huwag natin silang paluhain, huwag natin silang murahin, huwag natin silang pagdabugan. Dahil sa bawat pananakit na ginagawa natin sa kanila, naghahatid sa maagang kamatayan. At sa mga kabataang babae naman na nagdadalang tao, kung may problema po ang inyong pagbubuntis, ang sanggol ay inyong kalingain, huwag ipalaglag, huwag ipa-abort. Dahil iyan ay dakilang regalo ng Diyos. Hindi pinaanod sa kanal, hindi itinatapon sa basura, hindi itinatapon, hindi pinamimigay at lalong hindi ipinagbibigay.
Ako po si Morley Alinio para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pabu!